Aalisanin mo ko? Kayo meron tayong hindi pagkakaunawaan? Lahat gagawin ko upang magbago ang iyong isipan. Kung kaya't mag-iintay ako sa tabing dagat at sa paglubog ng araw, hindi ka pa dumating. Huwag ka nang umasa na babalik pa ako sa pud na ito. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Sundan mo siya. Habang may panahon pa. Tangka mong paslangin ang sarili mong bana. At bakit naman kita pagtatangka ang paslangin ang aking kabiyak? Nakala mo na pulpol ang aking pag-iisip. Sundin mo ang iyong puso. Pinagdadasal ko na magbago nga ang pasya ni Amaya nang sa gayon ay sumama siya sa ating paroroonan. At hindi na kami magkakahiwalay. Buong akala niya ay wala na kayong pag-asang gumaling. Kaya minatamis niyang kitli na lang sana ang inyong buhay. Walang pagsibla ng aking tuwa, mahal kong banat, na ika'y ligtas. Ipaliwanag mo muna sa akin kung ano ang nangyayari. Iloy, wala nang panahon upang ipaliwanag ko to sa'yo. Magtiwala ka sa akin. Tayo na. Pinapahirapan mo lamang ang iyong sarili at umaasa ka sa wala. Ang mabuti pa'y lumisan na tayo, Ginoo. Ipagpaumanhin niyo kung matigas ang aking ulo. Ngunit pakikinggan ko ang tibok ng aking puso. Ang utos niya sa akin ay maghintay dito. At manalig na darating nga ang aking tala. Subalit, Ginoo, mapanganib bang maglakbay kapag lumalim na ang gabi? Nag-aalala na ang ating mga mandirigma sa paghihintay sa atin. Nag-aalala sila kung bakit nababalam ang ating paglisan. Sabihin niyo sa kanila ang totoo na hindi pa ako handang maglakbay. Ngunit ano pang pumipigil sa'yo, Ubo? Hindi na tinanggap niyong bumaya ang iyong hamon. Kung sakaling tinanggap man ang inyong hamon, dapat kanina pa siya na parito. Mananatili ako dito upang makapagdasal ako. Magdadasal ako sa mga diwata hanggang sa makarating ang aking dasal kay Amaya. Upang puntahan niya ako rito. Sandali lamang, anak. Hingal na hingal lamang ako. Huminto muna tayo. Iloy, hindi maaari sapagkat gahol na tayo sa panahon. Tayo na. Punong Guro! Punong Guro! Tinawag niyo akong punong guro? Pagkat kayo ang aming guro, kayo rin ang aming pinuno. Sabi sa paggangan namin sa inyo, paglaki ko, nais ko rin maging tulad mo. Naibigay ko na kay Ginoong Abram ang iyong handog marikit. Kung nakita mo lamang ang labis na tuwa sa kanyang mukha. Ibig sabihin ay tama ang ating hinala. May pagkatangi niya sa akin ng Ginoo. Ganun na nga. Magagamit natin siya sa ating balak. Si Abram ang magiging susi upang magkaroon ka ng matayog na katayuan. Kapag napangasawa mo ang Ginoo, magiging dayang ka na muli. Ngunit, Dada, hindi ang pagkakaroon ng matayog na katayuan ang sanhi sa pagpayag ko sa inyong balak, Dada Mantal. Kung hindi ay ano? Handa ako makipag-isang dibdib kay Abram. Pagkat may taglay na malaking hukbo ang banwa ng kanyang amang Lakan. Kakasangkapanin ko si Abram at ang kanyang hukbo. Pagkat gaya ni Nabagani at Amaya, ibig ko ring parusahan ang aking Iloy. Hangad kong pabagsakin si Hara Lamitan. Bakit kaya tayo inutusan ng Hara na lumabas ng balay? Ano kaya nagaganap sa loob? May binabala kayang gawin sa Haralamitang kay Dato Pulahan? Anong ibig mong ipalwati na may masamang tangka si Hara sa kanyang bana? Hindi naman malayang totoo ang aking hinala, di ba? Tumahimik na lamang kayo. Ang mainam pa huwag na lang kayong makiram upang hindi na tayo mapahamak. Uray, Tumabi kayo. Nais kong dalawin ang aking apo. Ibig kong silipin kung magaling na ang kanyang kalagayan. mahigpit ang bili ng Hara. Hindi tayo maaaring pumasok sa loob. Anong saysay sa akin ang bili ng kung sino mang Hara? Wala akong pakialam. Ang mahalaga, matiyak ko na magaling na ang kalagayan ng aking apo.
mangaway. Oh, salamat ng marami sa laon at magaling ka na, oh, aking apo. Hindi ako alam pa mong apo, tanda. Kaya tumabi ka. Bumalik na kayo sa balay ng babaylan. Hindi na kailangan ng tulong niyo dito. Makakaalis na kayo ngayon din. Anak, bakit ka nalulumbay pagkatapos mo narinig ang kanilang mga tinuran? Dapat nga'y kay matuwa pagkat pinupuri ka ng mga bata. Mga bata, magsiuwi na kayo sa inyong balay. Bukas na lamang kayo maglaro sapagkat gabi na. Masusunod po ng guro. Umayo na kayo. Anak, ano bang nangyayari? Kanina'y nagmamadali tayo tungo sa ating paroroonan. Ngayon ika'y nalulungkot pagkatapos mong narinig ang mga tinura ng mga bata. Anak, ano ang iyong pinagdadaanan? Sabihin mo sa akin. Iloy, nagmamadali tayo kanina sapagkat gusto kong sundan ang aking kaligayahan. Nais kong puntahan si Bagani. Ngunit na makita ko ang mga bata na nariwa sa akin na nais ko manatili dito. Sapagkat malaki ang naibahagi ko sa kanila. Kung mananatili ako dito, habang buhay kami magkakahiwalay ni Bagani. Nagtataka lamang ako kung talagang minatanggap si Abueg na bulawan mula sa Hara. Ay, nasaan kaya yung mga yun? Di kaya gawa-gawa lamang ng Hara mga kwentong ito upang salakayin si Abueg at paslangin? Bakit nanaisin pa ng Hara na mapaslang si Abueg? Pagkat siya ang atubang ng datu at si Abueg ang hadlang sa hiling ng Hara na manatili sa pood ng ating hukbo. Mga kuro-kuro niyo lamang yan. Huwag niyo nang sayangin ang inyong panahon upang malaman ng totoo, pagkat wala namang paraan upang ating tiyak na malaman. Kung sa bagay tama ka, nanumpa na tayo sa Hara ng katapatan. Kaya't wala na tayong magagawa. Lalo pat wala ng lunas ang karamdaman ng dato. Naririto lamang pala ang aking mga sandig. Dato. Tila gulat na gulat kayong ako'y makita. Mahal na Dato, buhay kayo! Makikita at makakausap niyo ba ako kung ako'y patay na? Usaka, bakit mo kami pinatawag? May bantamang nangyari sa ating banwa? Bakit hindi mo kasama ang ating bagong pinuno? Nasaan si Amaya? Si Amaya nga ang sanhi, kung kaya't nais ko kayong pulungin. Hindi kita maunawaan. May nangyari ba kay Amaya? Nagbago na ang isip ni Amaya tungkol sa pananatili sa ating banwa. Nagpasya na siyang umalis upang sundan si Bagani. Sasama na siya sa Ginoo pabalik sa banwa nito. Kung gayon, wala nang naiwang pinuno ang ating banwa. Hindi ito dapat na mangyari. Marupok at maaaring malagay sa panganib ang ating banwa na hindi pinagbuklod ng isang pinuno. Tama ka. Kung talagang wala na si Amaya, kailangan nating makapili ng hahalili sa kanya. Sang-ayon ako. Subalit sino? Sino ang ipapalit natin kay Amaya? Gulong-gulo na ang aking isipan. Nais kong sundan si Bagani. Ngunit inuusig ako ng aking tanlag kung iiwanan ko ang banwang ito. Iloy, anong aking gagawin? Madali lamang ang kasagutan sa iyong tanong. Hindi mo kailangang mamili. Ang tunay na pag-ibig ay nakakaunawa. Kung tunay kang minamahal ni Bagani, siya'y makapaghihintay, anuman ang mangyari. Banal na laon, hinihiling ko na sana'y manaig ang nararamdaman ni Amaya sa akin. Nasa gayon maiwan niya ang pod na ito. Magawa niya sumama sa akin. Ubo, tigil mo na yung ginagawa mo. Turugo lamang ang aking puso pag pinagmamastan kita.
Pagkat batid ko na umaasa ka lamang at naghihintay sa wala. Ayoko na madagdagan ang sakit ng iyong nadarama. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Umalis na lang tayo rito. Tinipon namin kayo ngayong gabi sapagkat nais naming ipaalam sa inyo na ang ating banwa ay sa kasalukuyang walang pinuno. Sapagkat iniwan tayo ni Amaya. Huminahon kayo. Alam naming nakababahala ang suliranin na ito. Kaya nga sumasangguni kami sa inyo upang makahanap tayo ng bagong pinuno. Bakit hindi lang ulit si Pusaka ang hirangin nating pinuno? Kinalulungkot ko. Ngunit hindi ko na kayang pamunuan kayo. Marami nang masalimuot na nangyari. Nabali ng Diyo ang bagani ko. Kaya hindi na ako karapat-dapat mamuno sa inyo. Hindi ba't ang bunsong anak ni Mayong ay isa ring bagani? Hindi pa akda ang gulang ng batang yon upang mamuno sa atin. Eh kung walang mapagpilian, eh sinong mamumuno sa atin? Amaya! Kung papayag kayo, nais kong maging pinuno nyo. Amaya! Patid ko kung gaano mo kamahal si Umbo Amaya. Ngunit ang babaeng yung iniibig ay nakatali sa banwang ito na batid naming lahat na hindi niya magawang iwan kahit gaano kanya kamahal. Kahit tanggapin mo na lamang ang iyong pagkatalo, palakasin mo na lamang ang iyong loob upang matalikuran ito at harapin ang mga bagay na kailangan mong gawin. Mama, tigil lang. Hindi na nga darating si Amaya. Sungil, sabihin mo sa mga tao natin, handa na ako maglakbay. Masusunod, Ginoo. Aaminin ko sa'yo, ako'y lubhang nabahala sa iyong tinuran sa akin kanina. Nagagamitin mo si Abram upang maghiganti sa iyong sariling iloy. Samantalang ang nais ko lamang sa iyo ay mailagay sa tahimik, sa maayos na katayuan sa buhay. Na maging masaya sa malayong puo kung saan makalilimutan mo ang lahat ng sakit na iyong pinagdaanan. Palagay niyo ba ay magiging masaya akong muli? Hanggat nagpapakasaya at nagpapakasasa sa kapangyarihan ng aking ina? Marikit, si Lamitan ay iyo pa ring iloy. Hindi ko ikinatutuwa na ika'y nagtatanim ng galit sa iyong sariling iloy kahit batid ng lahat na siya ay masama. Ang pagkamuhi at paghihiganti ay hindi magbibigay sa iyo ng kaligayahan, Marikit. Ngunit ang pananahimik o paglimot sa masamang nakaraan ay hindi mabibigay nun. Patawarin mo ako, Pusaka. Nagpadaig ako sa aking kahinaan, kaya ako lumisan. Ngunit napagtanto ko, hindi ko kayo kayang iwan. Kaya't kung iyong mamarapatin, nais huli kayong tanungin. Kung tatanggapin niyo pa ako bilang pinuno niyo. Hindi namin nakasanayang sabihin ito, Amaya. Ngunit, dagang salamat at nagbalik ka. Mabuhay si Amaya! Mabuhay! Mabuhay si Amaya! Mabuhay! Mabuhay ang bagong pinuno ng banwa! Mabuhay! Magandang gabi sa inyo. Maayong gabi, Ginoo. Paumanhin kung nagambala ko ang inyong hapunan. Pasintabi at magbabalik na lamang ako kapag kayo ay... Ano ang sadya ng iyong pagparito? Ibig ko sanang pasalamatan ka sa binigay mo sa akin, Binibini. Tunay na naibigan ko ang iyong handog. Wala nga naman, Ginoo.
Nais ko sanang suklian iyon sa pamamagitan ng pag-alay ko sa inyo nito. Patawad kung tuwiran kitang tatanungin, Ginoo. Ngunit ano ba talaga ang hangarin mo sa akin, Ginoo? Marikit, ang tuwirang pagtatanong ay wala sa kagandahang asal. Hindi mo na siya kailangan kagalitan pa, Bay Mantal. Sapagkat ako'y lubos na humahanga sa isang babaeng hindi na napapaligoy-ligoy pa. Ako man ay gayon din. Kaya tatapatin kita, Marikit. Ikaw ay natatangi sa aking paningin. Hindi dahil kaaya-aya kang pagmasdan, kung hindi may nababanaag din akong katatagan sa iyong katauhan. At mula nang makita kita, ay hindi ko na ibig mawala ka sa aking paningin. Kaya aaminin ko sa'yo, ikaw ay aking napupusuan at ibig kitang makaisang dibdib. Ngunit sangil mananatili ka rito. Ngunit Ginoo, sangil hindi pat nangako ka ng katapatan sa akin. At susundin mo ang aking bawat utos. Oo, Ginoo. Ngayon, ibig kong manatili ka dito upang kahit malayo na ako, may maaasahan ako maiiwan kay Amaya. Masusunod, Ginoo. Nag-uumapaw ang tuwa naming mga lumad sa iyong pagbabalik, Amaya. Kuwang-kuha mo ang aming paggalang at paghanga sa iyo. Sapagkat patid namin na ikaw ay magiging isang magaling na pinuno. Sapagkat mahusay din na naghubog sa akin upang maging bagani ako. At ikaw yun, Pusaka. Daghang salamat, Amaya. May tanong ko lamang. Tanong nagpabago sa iyong isipan at kayo bumalik? Naisip ko lamang, kung ako ang magiging pinuno, maraming buhay ang magbabago. Alam kong hindi ito magiging madali sa akin. Ngunit handa akong tanggapin ang hamon na yun. At nang dahil sa aking kapangyarihan, titiyakin ko na walang sino man na makakaranas ng kalulus-lunos na aking pinagdaanan. Yun ang nagtulak sa akin pabalik dito sa inyong banwa. At wala nang mas mahalaga pa doon kaysa pagmamahal ko kay Bagani. Pinahanga mo ako, Amaya. Isa kang tunay na maisog na Bagani at isang ganap na pinuno. Maraming salamat, Ginoo, sa iyong ipinagtapat. Ngunit, hayaan mong pagnilayan muna ni Marikit. Hindi ko na kailangan pagnilayan pa ang aking pasya, Dada. Kung nais mo akong makaisang dibdib, ihanda mo na ang iyong iaalay na bugay. Sapagkat pumapayag ako sa iyong alo. Nananaginip ba ako? Totoo bang nangyayari to? Papayag ka na maging asawa ko? Oo, Abram. Ibig ko ding ikay maging aking bana. Kaya pumapayag ako makipag-isang dibdib sa'yo sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Marikit. Salamat at pinaligaya mo ko. Batid ko na malungkot ang iyong kapatid dahil nawalay siya sa kanyang pinakamamahal. Ngunit ako ay natutuwa pagkat siya ay nakapagpasya ng nararapat. Isinaalang-alang niya ang mga taong naninirahan sa banwang ito. Gayon din ako, Iloy. Ako'y labis na humahanga sa aking kapatid. Ako ay may isa pang dahilan kaya't natutuwa na nagpasya siyang manatili rito. Ano yun, Iloy Dalang? Pagkat alam ko na ikaw at si Bagani ay magkakaanak. Bilang nakakatanda, nais kong turuan mo ang mga bata ng mga dati niyong kaugalian sa mga paniniwala at inyong mga batas. Pusaka, bilang Bagani at dating pinuno, nais kong turuan mo ang ating mga kasama sa pakikipaglaban. Masusunod, Amaya. Paano ang aming pag-aaral sa pagbabasa at pagsusulat, Gurong Pinuno? Ipagpapatuloy niyo pa rin yun. Sapagkat ang nais ko ay... Amaya! Huling! Nandito si Nasungil. Sungil? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't kasama kayo ni Bagani? Pinaiwan niya ako pagkat nais niyang bantayan kita kahit hindi na kayo magkakasama.
Kung gayon, muli ka namin tinatanggap sa ngalan ng aming banwa. Salamat, Amaya. Si Amaya. Siya ba ang nagtapat sa inyo tungkol dito, Iloy? Wala siyang ipinagtatapat sa akin. Ngunit hindi mo may pagkakaila na ikaw ay nagdadalang tao. Nagkaroon ng pagkakataon na maaari mong sundan si Bagani at ipaako sa kanya ang iyong dinadala. Ngunit hindi mo ginawa. Hindi ko batid ang iyong dahilan. Pagkat batid ko na hindi akong tunay na mahal ng Ginoo. At hindi ko nais na makagulo pa kami ng aking magiging anak sa kanilang dalawa ni Amaya. At ano ang naging pasya ng aking anak dito? Hindi si Amaya ang nagpasya, Iloy. Kung hindi ako. Pagkat ipinabatid ko sa kanya na lalayo ako sa kanya kung sakaling ipabatid niya kay Bagani ang katotohanan. Natakot ang iyong tunay na anak na ako'y mapahamak kung sakaling ako'y lilisan ng walang tiyak na patutunguhan. Kaya't siya'y pumayag. Kung gayon ay tama ang kanyang naging pasya na huwag sumama kay Bagani. Ngayon ay hindi lamang ikaw ang may pananagutan sa batang iyan, kundi pati na rin si Amaya. Kayong dalawa ang nagpasya na alisan ng ama ang batang iyan. Ngayon ay patas na kayong dalawa. Ni isa sa inyo ay hindi naging masaya o naging malungkot. Ngayon binayaan, ay nais ko na magsama kayong dalawa ni Amaya. Magsama kayo't magtulungan upang harapin ang bawat suliranin na inyong haharapin. Salamat, Iloy. Salamat at tunurin mo kung tulad ng isang tunay na anak. Marap, mauna ka na sa barato. Susunod na lamang ako. Ikaw ang dahilan ng aking buhay. Ikaw ang sanhi ng aking kaligayahan. Wala akong ibang nais makapiling. Kundi ikaw, magpakailanman. Handa kong ialay ang buhay ko. Alang-alang sa'yo. Di inaasahan na ikaw pala ang iibigin ko sa habang buhay. Patawarin mo kung ngunit hindi ako makakasama sa'yo. Hindi ko maaaring iwan ang banwa nito. Hindi ako makakasama sa pagbabalik mo sa banwa ng iyong Iloy. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkahiwalay tayo, Amaya. Subalit ito na ang pinakamasakit. Pagkat ang paglalayo natin ito ay maaaring panghabang buhay na. Bagani, aking Ginoo. Patawad kung binigo kita. Hindi kita ibig saktan, ngunit ang ating pag-ibig ay hindi nararapat sa kasalukuyan. Ngunit kung tayo sadyang daan sa isa't isa, itutulot ni Laon na muling magkasalubong ang ating landas. Ngayon pa man umasa kang gabi-gabi kong dadalangin kay Laon na magtagumpay ka at maging malaya ka sa landas na iyong pinili. Sisikapin ko rin itaguyod ang aking sarili. Isasabuhay ko ang lahat ng mga natutunan ko sa'yo. Ngunit hindi ko may papangako na magiging lubos ang aking kaligayahan. Pagkat wala ka sa piling ko, aking dala. At habang naghihintay ako sa araw na yun, tutuparin ko muna ang aking bugna. At yun ay maging isang magaling na pinuno nitong banwa. Kaya paalam, mahal ko, paalam muna sa ngayon. At nais ko man sambitin na hanggang sa muli, nagbatid kong maaari hindi na tayo magkikita muli. Kaya sa pagkakataong ito, isa lang ang aking masasambit. At yun ay paalam. Paalam, aking tala, aking buwan. Tayong dalawa
ko lubos maisip kung paano pag gumaling ang ulupong na yun. Sa lupa ng kanyang karamdaman, ay tila hindi na siya gagaling. Kailangan malaman ko kung may tumulong man sa kanya at humanda sa akin ang sino mang sanhi ng paggaling ni Pulahan. Kayo ang sanhi ng biglang paggaling ng dato? Sapagkat ako ay nagsagawa ng isang pagbawi. Nakatanim sa isipan ko ang mukha ni Bagani na siyang sumaksak sa akin. Pagbabayarin ko siya na mahal. Sa banwa ng kanyang inang siningayan, di kaya naroon ang hayop na may sala sa akin. Ang aking babaguran, bakit hindi niyo siya kasama? Ikinalulungkot kong ipabatid sa inyo, ngunit malubhan ang kalagayan ng inyong babagurang. May bumapagabag ba sa'yo? Nais ko uling lumusob. At sa pagkakataon, nais kong parusahan si Lamitan. O hindi man, papaslang ko siya. Talagang hindi ko na masikmura ang pagiging garapal ni Pulahan. Bakit kayo pumayag, mahal na Hara? Sapagkat kakailanganin ko pa rin ang kanyang hukbo sa muli naming paghaharap ni Amaya. Kanina pa nakalis ang aming dalawang inutusan upang magmanman kay Dato Adyong. Dasal ko nawa ay naroon nga si Bagani. Nasa gano'n na hindi na akong mahirapan pang maghanap sa kanya. At kung naroon nga ang Ginoo, Dato, tutulak tayo upang lumusob sa kanila. Totoo nga ang hinala ng ating Dato Yuming. Narito nga sa banwa ng kanyang ninuno si Bagani. Kailangan nating makarating agad sa ating puod upang may ulat kay Dato Pulahan.